Santang gulay na raw ang 56 anyos na si Alma. Oktubre nitong nakaraang taon, nakaratay lang siya sa kama. Ang buhay niya, tinaningan na. Si Alma kasi na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Physically draining, mentally draining, emotionally draining siya, lalong-lalo sa finances. Pero makalipas lang ang halos isang taon, si Alma, heto, patuloy na lumalaban at unti-unti na raw niyang tinatalo ang cancer. Ang kanya raw naging sandata ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng isang gulay na libre niya lang daw napipitas sa kanilang bakuran. Ito ang gulay na paboritong isahog sa munggo at tinola, malunggay. Ako masabi sa malunggay, basta malakas siya, malakas ang resistensya ko. At hindi lang daw si Alma ang makakapagpatotoo sa bisa nito. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Malunggay talaga yung pinaka-effective. Alam na nating napakasustansya talaga ng malunggay. Pero gaano katotoong mabisa rin itong pangontra kahit pa sa cancer? Dito sa kanilang tahanan sa Naik, Cavite, patuloy na nagpapalakas ngayon si Alma. Wala raw siyang iniinom na gamot at ang nagsisilbi na lang daw niyang maintenance ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng malunggay. Kahit nga yung sapsoy na hindi naman dapat lagyan, nabubudburan ko ng malunggay yan. 3 beses sa isang araw rin siya kung uminom ng malunggay tea o yung homemade na pinakuluang dahon ng malunggay. Ang mga malunggay ni na Alma, libre lang daw na pinipitas ng kanyang anak na si Christine sa bakuran ng kanyang hipag. Kanya itong hinimay-himay, hinugasan at pinakuluan. Tinitis ko ng lahat ng pait kasi yun ang maganda sa katawan. Setyembre nitong nakaraang taon, nung bigla raw bumagsak ang katawan ni Alma. Nawalan ako ng gana, unti-unti ako nangangayayat. Suka lang ng suka. Sabi ko, naktalin mo na ako sa ospital. Hanggang sa nalaman niya na maliban sa kanyang diabetes, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Kitang-kita ko talaga sa ultrasound. Maliit pa sa butas ng lapis, yung dadaanan na lang ng pagkain ko. Nakatakip na yung mga bukol-bukol. Na-diagnose din siya ng 7 iba pang mga sakit. Pati baga ko, naapektuhan na, pati pantog, tinapyas na. Si Alma na-confine sa ospital sa loob ng mahigit 2 buwan. At kasabay ng paghina ng kanyang katawan, ang paglobo ng kanilang hospital bill. Sobrang draining siya kasi umabot po kami ng 1.7 million. Dahil sa lumalaking gastos, nagdesisyon na ang mag-anak na sa bahay na lang magpagaling si Alma. Dito na rin siya kumapit sa herbal medicine. Kahit naman mahilig talaga ako sa malunggay, kalaman ko rin na maraming benepisyo yung malunggay. Matapos ang isang buwan na wala raw mintis na pag-inom ng katas ng malunggay, napansin daw nila ang pagbabago kay Alma. Nanumbalik yung lakas niya, pati yung glow niya, parang mas gumanda pa siya kaysa sa dati. Ang kanyang colon cancer naman, unti-unti na rin daw gumagaling. Natigil yung pain na sinisigaw ko sa ospital. Yung pasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng buhay. Nakikita lang ho na may mga components ang mga dahon ng malunggay. Yung pinagbasihan lang po nun ay cancer cells at mga daga. So wala pa po ng human subjects. Ang malunggay o Moringa oleifera, kilalang superfood. Mataas siya sa beta-carotene, meron siyang quercetin, magnesium, calcium, especially vitamin C. Mataas ang antioxidant properties niya. Mabilis yumabong. So the more na kinukuhaan mo siya ng dahon, the more na dumadami yung kanyang mga usbong. Ang tiga-tubigon sa Bohol na si Diana, ito rin daw ang naging takbuhan nung na-diagnose siya ng stage 4 Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa dugo. Dumaan po ako sa bingit ng kamatayan. May taning na din ang buhay ko kasi hindi nag-promise ang doktor na masisave po ako. Nagdadalang tao raw si Diana taong 2015 nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang cancer. Nagkaroon po ako ng tubig sa baga po. Hindi ako makatulog ng
2 buwan yata yun. Kinalaunan, nakumpirma niyang ito nga'y cancer. Ang paggamot sa kanyang sakit, pahirapan daw, lalo't may sanggol noon sa kanyang sinapupunan. Nung mawala na ang aking lagnat, operation na para sa biopsy po. Chemotherapy kaagad. Ligtas namang naisilang ni Diana ang kanyang anak, pero dahil may kamahalan daw ang pagpapachemotherapy, kinailangan niyang maghanap ng alternatibong gamutan para sa kanyang cancer. Blend yung ginagawa ko sa malunggay. Iniinom ko. Nag-improve yung condition ko nung gumagamit na ako ng malunggay. Ang lymphoma po kasi ay cancer ng kulani. Ang treatment po sa cancer ng kulani, chemotherapy at saka radiation therapy. Ang tiga Muntinlupa naman na nagka-breast cancer na si Juvie, 8 taon na raw, cancer-free. Taong 2015, nung meron daw nakapa na bukol si Juvie sa kanyang kanang dibdib. Sabi niya sa akin ng doktor ko, tatanggalin lang natin yung bukol mo dito. Tapos titingnan natin kung may mga kulani daw ako sa magilid-gilid. Hanggang nalaman niya na ang kanyang bukol, malignant o cancerous pala, stage 1A breast cancer. Sabi niya, huwag ka mag-alala, gagaling pa yan kasi stage 1A ka pa lang. Buti nga na-adaptan na ka. Kalaunan, siya'y nagpa-mastectomy. Tinanggal ang buo niyang suso. Dahil naman sa takot at gastos, hindi na raw siya sumailalim sa chemotherapy. Pero nabuhayan daw siya ng loob nung nalaman niya na ang kanyang pinsan gumaling di umano sa cancer kahit hindi nagpa-chemo. Uminom at kumain lang daw ito ng malunggay, kaya ginaya niya ito. Kinakatas ko yung katas doon kasi isang kutsara, 3 times a day yun. Iinumin mo siya, ganon. Mula raw nung gawin ito ni Juvie, malaki ang kanyang ipinagbago. Walang Diyos. 9-year survivor na ako ngayon. O, di ba? Gulat sa pulo yan, talagang tumulong sa akin. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Pero mariing ipinapaalala po ng mga eksperto, mayaman man sa sustansya ang mga dahon ng malunggay at sa kabila ng mga testimonya o sinasabing karanasan ng iba, wala pa ring pag-aaral na makapagpapatunay na epektibo ang malunggay na gamot sa cancer. When it comes to fighting cancer, it cannot stand alone. Kailangan pa natin ng more studies para po makita natin, number 1, safe ba siya? Number 2, effective ba siya? Yun po ay supplement lang. Maaari po may benefit sila nutritionally, pero po walang evidence na effective po sila alone sa pag-treat ng cancer. Bagamat mayroong mga pag-aaral na ang malunggay talaga ay nakakatulong, punta po kayo sa doktor. Tingnan niyo po kung ano yung pwedeng maitulong. Sa isang bansang napakamahal magkasakit at kapos din ang libreng serbisyong medikal, hindi nakapagtataka na ang ilan sa malunggay kumakapit. Pero sana dumating ang araw na ang lunas sa ating mga sakit mas abot kaya, lalo na para sa mga nangangailangan.